Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad, Nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa juriyatihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating paksa na ipang-apat na bahagi na ngayon na tumatalakay sa Al-Aqidah Islamiyya na sa paksang ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinakamagandang pangalan o pinakamainam na kanyang katawagan. Ito ay ang Asmaul Husna. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa maluluhating Quran ay ating mababasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul laha awidur rahman ayyaman ta'du falahul asmaul husna. Na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog, sabihin kayo ay manawagan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o manawagan sa pinaka mahamagin, anumang kanyang pangalan ang inyong tawagin sa kanya, ang pagmamayari ng mga pinakamagandang pangalan. Ito ay mula sa Suratul Isra, al-aya 110. Sa ibang sura nating mababasa sa Suratul Taha, al-aya number 8, sinabi rin niya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Na ang kahulugan, Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamayari ng mga pinakamagandang pangalan o pinakamainam na pangalan. At sa ibang aya bilang pag-support nito sa kanyang mga pinakamaganda at mainam na mga pangalan ay sinabi niya sa Suratul Araf, al-aya 180, ang pagkakasabi niya dito sa sura na ito, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wajrul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Na ang kahulugan sa wikang Arabic ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kay Allah ang pagmamayari ng mga pinakamagagandang pangalan, kaya manawagan sa pamamagitan ng mga ito at lisanin yaong pangkat ng mga nagsisilihis hingil sa kanyang mga pangalan. Sila ay babayaran para sa anumang lagi nilang ginagawa. Kung ating papansinin sa aya na ito, ay sinabi niya na lisanin yaong pangkat ng mga nagsisilihis hingil sa kanyang mga pangalan. Ibig sabihin, mayroong nalihis o naligaw patungkol sa pangalan ng tagapaglikha, ng Panginoon na tagapaglikha. Maana, may mga pangkat o mga tao na gumagamit ng mga pangalan, subalit yaon pala ay taliwas o lihis sa katuruan ng Quran o sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May babanggitin tayo na
isang hadith mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anha na sinabi niya, si Allah ay mayroong 99 na pangalan at sino man ang naniwala sa kahulugan ng mga ito at umasal ng ayon sa mga ito, siya ay makakapasok sa paraiso. At si Allah ay isa o witir, walang kapariha. At kanyang minamahal ang witir. Ito ay naitala ni Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Volume 8, sa pahina na 419. Kung ating pag-aralan na sa loob ng 99 na tinatawag na pinakamainam na pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o sa loob ng 99 na Asmaul Husna, ay wala doon ang pangalan na Elohim, Yahuwah, o Yahoo, Yahweh. Ito ay mga salitang Hebreo na ginagamit sa lupang tipan sa salitang Hebreo ng mga unang kapahayagan. Dito matatagpuan ang initials na titik Y, H, W, H ng maraming bisis. May naulat na 6,823 times na ito ay nabanggit sa lumang tipan at 156 times naman ang Elohim na nabanggit sa Genesis lamang. Sa pagdaan ng maraming taon, ang mga Jews ay nagkaproblema sa pagbanggit ng apat na litrang ito. Itong litrang YHWH. Sila ay nagka-problema dito. Kaya ito ay dinagdagan nila ng vowels, yung pangtinig, upang mabasa ng tuwiran na Yahweh. Kung baiksiin, ito ay Yahoo. Ang pangtinig nito o vowels ay tinatawag na Adonai. Noong taong 1518, ang Jehovah ay makikita o matatagpuan sa inilimbag sa English na lumang tipan. Sa Exodus 6:3, ang ginamit doon ay ang literal na letter G bilang simula ng ngalan o salitang Jehovah. Subalit ang mga pantas o scholars ay inaamin nila na ang salita o pangalang Jehovah ay isang pagkakamali dahil ang original nito ay ang apat na litrang ating nabanggit, yung YHWH doon sa Genesis, sa lumang tipan. Kaya na kung bibigyang vowels ang yung apat na litra na yaon, bibigyan natin ng pangtinig, ito ay maaring Yahuwah, hindi Jehovah. Dahil ang letter G, wala naman sa mga hindi mo matagpuan sa lumang tipan yung letter G na yaon. So, ito ay kinumpirma mismo ng kanilang mga scholar na ang pangalang Jehovah ay isang pagkakamali. At ito ay wala sa unang lumang mga kapahayagan o lumang tipan, ang pangalang Jehovah. At sa bagong tipan naman, sa New Testament, may mga pangalan dito na ginagamit katulad ng Ama, Espiritu,
Ito yung mga katawagan, espiritu, at saka yung anak, na kung ating yung pag-aralan ng Trinity o yung Trinidad na nabanggit sa Biblia, na sinasabi nila ay tatlong persona sa nag-iisang Diyos, ay hindi man lamang ito matagpuan sa loob ng Biblia, maging sa labas man o sa cover ng Biblia. Ito ay hindi matatagpuan ang salitang Trinity. Subalit, ito ay matatagpuan sa loob ng Quran, sa Suratun Nisa, Al-Aya 17. Dito ay matatagpuan ang katagang Trinity. Subalit ito ay pinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang sinabi niya, la taqulu talata. Ibig sabihin, huwag kang magsabi, huwag mong sabihin na tatlo o tatlong persona ang Diyos, dahil nabanggit natin kanina sa hadith, siya ay walang kapariha, siya ay bukod tangi, siya ay isa lamang. Subalit ang hindi kabilang sa mga pinakamainam na pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tinatawag na o katawagang Trinity. Nabanggit man ito sa Quran, subalit hindi ito napaloob sa sinasabi natin na nababanggit natin na 99 names, attribute ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Asmaul Husna. Subalit yun kanyang pinagbabawal ang magsabi ng ganito, ng Trinidad. Bagkus ito ay pinagbabawal niya na magsabi ng ganito. Huwag kayong magsabi o mangusap ng Trinidad. Ito mababasa natin sa Suratun Nisa, Al-Aya 17. Ang salitang Trinidad ay wala rin sa Biblia o sa alinmang mga diksyonaryo ng Biblia. Kailanman hindi ito pinangaral ni Jesus at hindi rin niya ito binanggit. Walang kahit anumang batayan o patunay sa Biblia upang matanggap ang paniniwala sa Trinidad. Ang pagbalangkas ni Athanasius, na isang diakono na taga-Ehipto, buhat sa Alexandria, ng Trinidad ay tinanggap ng konsiho ng Nicaea noong year 325 AD, matapos lumisan si Jesus, na anak ni Maria. Ang mga paganismong Romano ay may impluensya sa doktrinang ito. Hindi ito itinuro ni Jesus, subalit ang mga paganong Romano, sila yaong may impluensya sa doktrinang ito. Katunayan nito ang salitang Ama, ang salita at ang Espiritu Santo at ang tatlong ito ay isa, ay inalis na doon sa Revised Standard Version noong 1952 at 1971. At sa iba pang mga Biblia iba pang mga Biblia, sapagkat ito ay komentaryo na nakapasok sa tekstong Griego. At sa ibang mga sikta ng Kristyanismo ay sila ay lalo na sa yung tinatawag na born again Christian, ay nakapokus sila doon sa yung tinatawag na birbo o salita ng Diyos. Ang birbo ay ang salita o birbo ng Diyos ay magkapangyarihan. Yon ang kanilang definition. Tayo agree doon na ang salita o birbo, salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay makapangyarihan. Katunayan nito, ang Quran ay isa sa mga
salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinadala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang salita ay makapangyarihan dahil sa kanyang salita ay nagkaroon o nalikha ang buong sanglibutan. Ang 9 planets, ang Milky Way Galaxy, ang buwan, araw at mga bituin, lahat ng nasa kalawakan, lahat ng mga planeta, ito ay nalikha sa pamamagitan ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kun fayakun. Na ibig sabihin ay mangyari at mangyari nga. Na ito naman ay tinatawag sa Kristyanismo na berbo o salita. Subalit, ang berbo o salita ay hindi ibig sabihin na yun na ang sasambahin. Dahil katunayan walang sumasamba sa mga planeta, walang sumasamba sa araw at buwan, walang sumasamba sa mga bituin, at wala rin sumasamba sa Quran na kung tutuusin ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung yun ang batayan ng mga nag-aangkin na sila yung nasa katotohanan, na sinasabi nila na ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo at ang tatlong ito ay isa. At kaya nila ay sinamba si Jesus dahil isa siya sa mga ito, salita ng Diyos. Kung ating sasambahin si Jesus dahil siya ay salita ng Diyos, ay mas nakakahigit si Adam alayhi salam dahil siya ay salita rin ng Diyos. Siya ay walang ama't ina, subalit siya ay nalikha. Di katulad ni Jesus na mayroon ina siya. Si Adam ay nalikha sa pamagitan ng dalawang kamay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayroon siyang mga kamay, siya ay hinubog, siya ay putik na hinubog ng dalawang kamay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit ang mga kamay ay hindi katulad ng ating mga kamay. Hindi yun. Hindi wala siyang kapariha. Subalit may nabanggit sa Quran na siya ay mayroong dalawang kamay, subalit walang kaparihan kanyang kamay. At ito ay kanyang inihipan ng kanyang espiritu, si Adam alayhi salam. At sinabi niya roon ang salita, yung kun fayakun, mangyari at mangyari nga. Kagad-agad si Adam alayhi salam ay nabuhay, tumayo, at nagiging isang tao na mama, hindi na dumaan sa maliit na bata, katulad ni Jesus na nagkaroon pa ng ina, ipinanganak at dumaan sa pagkabibi. So si Adam ay kaagad-agad nagiging mama. Subalit walang sumasamba kay Adam alayhi salam. Ganon rin sa mga kalawakan, sa bituin, araw at buwan, sa lahat ng mga yan ay nalikha yan sa pamagitan ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nung na sinasabi nila nga na yun ay berbo. So walang basihan na kung si Jesus ay salita ng Diyos, ay sambahin na siya, o yung tinatawag na berbo. Dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag naglikha ay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Yung sasambahin natin yung nagmamayari noong salita mismo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kasaysayan ng Biblia, ang mga salitang ito, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo at tatlong ito ay isa, ay inalis na doon sa Revised Standard Version kung ating pag-aralan noong 1952 at 1971. At sa iba pang mga Biblia na mga makikita natin na hinahawakan ng mga iba't ibang sikta ng Kristyanismo, sapagkat ito ay komentaryo na nakapasok sa tekstong Griko. Yun ang katotohanan. So,
hindi natin sabihin na yung kung sino mang nagsasabi ng ang salita at ang Espiritu Santo ay at ang Ama ay isa, ay wala ng katibayan noon. Dahil ay yun ay inamin na ng mga scholars ng Biblia na yun ay komentaryo lamang. So wala siyang katibayan na galing sa Diyos na tagapaglikha. Maging ang sa Juan, yung Ebanghelyo ni Juan 1:1 na binanggit na nang pagsimula siya ang birbo o salita, ang birbo ay sumasa Diyos at ang birbo ay Diyos. So ito ay isa sa mga reincarnate na sinasabi nila na ang Diyos Ama ay nagkatawang tao at ang tao na yun ay nagiging Diyos rin, na yun ay si Jesus. Ito ay isa sa mga theory lamang. Ito ang original nito ay ang mga theory ng mga philosophers katulad nila Darwin theory na ang pinagmulan ng tao ay mula sa unggoy. Isa sa mga philosopher na ito, ang kanyang theory naman ay yung reincarnate, na ang ibig sabihin na ang tao, tayong mga tao ay before tayo naging tao ay dumaan na tayo sa iba't ibang mga nilikha o dumaan na tayo sa pagiging ibon o paru-paro o mga baka o anumang hayop na mga nilikha before pa tayo naging tao. Yun ang theory ng isang philosophers. Ang philosophers na yun ay marami siyang mga mag-aaral. Kaya na-challenge yung kanyang mga mag-aaral kung ito ba talaga ay totoo. So, bilang challenge sa kanya, sinabi ng kanyang mga mag-aaral na patunayan niya na ganun ang mangyayari. Kung halimbawa ngayon dahil siya ay tao na, sa katayuang tao, kung siya ay mamatay, maaari ba siyang magiging ibon o paru-paro? So dahil sa challenge na yun, ayaw niya mga pahiya, ay ginawa niya. Tinanggap niya ang challenge na yun. Ang ginawa niya ay umakyat siya sa pinakamataas na bundok. At pagkatapos ay sinabi niya, ako'y tatalon. So, kung siya ay mamamatay, ay siya ay magiging ibon na rin o makakalipad na siya. So, bilang pagpapatunay sa challenge na yun, pagtanggap niya sa challenge na yun, siya ay tumalon mula sa bundok. So, anong nangyari sa kanya? Ayun, nadurog, patay. So, hindi na patunayan na siya ay naging ibon. Walang patunay doon. So, ganito ang bilang pagkukuhan dito sa reincarnate of God, reincarnation, na ang Ama ay nagkatawang, ang birbo o salita ay siyang nagkatawang tao at yun na ang si Jesus, ay walang katibayan. Ito ay galing sa mga idea ng mga philosophers. Doon ito nagsimula. So, bilang panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama qawluna lisay'in ija ardahu an naqula lahu kun fayakun. Nang katotohanan ng aming salita o kautusan sa isang bagay, kapag ito'y aming nilayon, kami ay magsasabi lamang dito ng maging, kaya mangyari nga, o kun fayakun. Ito ay nabanggit sa Surah An-Nahl al-aya 40 at nabanggit din ito sa Surah Al-Imran al-aya 47. Maging si Maryam, siya ay naniniwala sa
salita ng Diyos na makapangyarihan. Kaya si Jesus ay ipinanganak na siya ay birhen, walang ama, subalit yun ay nangyari dahil sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Maria ay naniwala nito. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.